afternoon, and good evening, everyone. Welcome back to our channel. Welcome back to Uncle Anime. And yeah, ayun. So, for today, and I think if na-upload ko to, maybe, yeah, it's the next day na. Pinalabas na ang ating Yu Yu Hakusho's live action sa ating Netflix, okay? So, gagawa tayo ng mga reviews for the episodes natin, and I think it's only 6 episodes ang ipinalabas dito for the first season, okay? So, claiming for first season, and yeah, I'm still rooting for that second season next time. So, dapat supportahan natin to. Punta tayo dun sa mga reviews natin for every episode. So, let's have here first the introduction of Yu Yu Hakusho. Ipapakilala natin kung sino yung mga nagsulat, sino yung talagang original na nagsulat, sino siya, then yung mga teaser na ipinalabas, and then sino yung mga characters, and also, sino yung ating mga artista na gumaganap dito sa ngayon. Okay, so ang ating Yu Yu Hakusho pala ay ginawa at sinulat at yeah, also drawn by Yoshihiro Togashi Sensei, which is also the writer and the maker of Hunter x Hunter. Kung dito pa sa Pilipinas, ang Hunter x Hunter tawag namin noon is Hunter x Hunter kasi nga may X sa gitna. So, tawag namin Hunter x Hunter, but actually, it should only be pronounced or said as Hunter x Hunter lamang. So dito sa ating Yu Yu Hakusho natin na story or Ghost Fighter, kasi ito yung alam natin dito sa Pilipinas, and I know masayang ngayon ang mga batang 90s dyan na sumasabaybay noon sa ating Ghost Fighter. Ito na, nagbabalik na ating kupunan ni Eugene. Yeah, sana dumating tayo sa part na yon. Okay, so mapupunta tayo sa isang dynamic world ni Yosuke Uramishi between the living and the afterlife, okay? And also on the world of monsters or mundo ng mga halimaw, which is merong action, fantasy at mga profound storytelling na dito. Okay, so yun yung mga hihintayin natin dito sa Yu Yu Hakusho live action. So 2 years ago, may nilabas na mga teaser ang ating Yu Yu Hakusho na live action natin sa Netflix. Pero mga teaser lamang yun, yung kamay ni Eugene na naka-ray gun, yung rose ni dito ni Dennis, then yung espada ni Vincent, and then yung kamao ni tama ba? Kamao ba? Or yung spiritual na espada ni Alfred, okay? So, again, ito yung mga kilalang name natin sa Filipino, which is Eugene, Alfred, Dennis, and Vincent. But actually, they're all in different names in Japanese, okay? Hindi ko talaga alam kung ano yung mga names nila noon in original, especially on the Japanese. So, ang alam ko is Eugene is Uramishi or Yosuke. Si Alfred naman should be Kuwabara, Vincent and Hei, and then Dennis as Kurama. Okay? So, yun. So, 2 years ago, may nilabas na mga teasers until this year, nilabas sa November 11, yung napaka-anticipated na release ng trailer nila, which is nagbigay talaga ng hype sa mga batang 90s and also for those Yu Yu Hakusho fans, hindi lang dito sa Pilipinas but also to the other parts of the world. Okay? So yun na nga, so nilabas na ito ng December 14, today, or kung na-upload ito, maybe na December 15 na. Okay? So ito na nga yung iconic natin na anime ngayon is ginawa na siya ng live action at makikita natin ito sa Netflix. So meron mga speculations or let's say not speculation but doubt pala, hindi ba speculation but doubt. Merong doubt dito ang iba natin mga viewers, especially natin ako, yes, at the first part. Talagang meron akong something question about the characters, especially in the 4 characters which is sila itong mga main characters natin na gaganap dito for the following stories of Yu Yu Hakusho on Netflix, which is very like din sa nangyari sa pag-questions and also doubts din for the One Piece na live action, which is very doubtful talaga yung One Piece kasi ibang lahi yung gagawa ng story ng One Piece. And then nung nakita ko yung One Piece, okay naman siya, maganda naman, pero medyo iba talaga siya, pero it's still okay. It's One Piece and I know si Oda is part daw ng production na yun, so it's okay. And siguro dito rin naman sa Yu Yu Hakusho natin dito, meron naman talaga siguro tong blessings galing kay Togashi Sensei bago ma-approve ang live action na to, diba? So much better talaga meron involvement ang mga original maker ng mga ganitong klaseng concepts na from anime or from manga to anime to
live action yung ating mga writers, okay? Or makers natin ng ganitong show. So much about that. Dito na tayo sa trailer na pinakita dito sa ating Netflix, which is, ang una lang is pinakita dito yung na-accidente si Eugene or si Yosuke nga. Nang iligtas niya ang bata, and then unanticipated na pagkamatay dito ni Eugene, which is I think it's not recorded on the Book of Life doon sa Afterlife, na isang delinquent is magsisave ng isang bata, and then bibigyan siya ng pag-asa ni Koenma or ni Jericho, yes, si Jericho, which is for Jericho's character here on the Netflix is a little bit disappointing kasi malaking tao siya agad pinakita dito. Gusto ko makita yung baby form niya sana una. Pero yeah, it's a live action. Paano natin mapapasalita yung batang maliit, di ba? Okay, so much for that Jericho. And then ayun nga, dinala siya ni Butan doon sa spirit world. Or sa kabilang buhay. And then binigyan siya ng pag-asa na mabuhay ulit si Eugene. And then pinakita din yung ating mga ibang characters ito, si Kuwabara, which is Alfred, si Hei, which is Vincent, and then Dennis Escorama. And pinakita rin dito si Jenny or si Keiko. And then syempre yung kalaban natin, si Togoro. Yan, ang Togoro Brothers. It's Togoro, it's not Tagoro. But nang dumating sa Pilipinas, mas nakilala si Togoro as Tagoro, yung 100% at mga mahihinang nilalang. So yun. Okay, and then pinakita rin dito si Master Jeremiah. Nalimutan ko yung Genkai, si Genkai, siya pala. Si Genkai ay pinakita rin dito sa trailer natin na tinuturuan niya na si Eugene kung paano gamitin yung ray gun natin, okay? So, yun yung sa ating teaser, which is nagbigay talaga ng excitement sa mga manonood ng ating Yu Yu Hakusho. And then, dito na tayo sa mga actors and actresses na gaganap sa ating mga main characters. So, ang gaganap dito for Yosuke Urameshi or Eugene ay si Takumi Kitamura. Okay? So, ang role dito ni Yosuke Urameshi is isang teenager na delinquent na laging napapaaway. And then, meron siyang kalaban dito, and particularly si Kazuma Kuwabara or si Alfred dito. Pero sa kanyang isang pagiging barumbado, isa rin siyang magaling at isa rin siyang mabuti na tao. At parang meron siyang ganitong talent, heroism. Okay? Gagawin niya yung something na dapat gawin para mailigtas lamang yung ibang tao. And then he's not waiting for any kind of reward. Or kahit nga siya pa yung magiging masama, as long as naligtas siya lang yung tao na dapat niyang iligtas, ililigtas siya talaga. Okay? And the next naman is yung kalaban or yung rival dito, a rival friend of Yosuke, which is si Kazuma Kuwabara, na ang gaganap ay si Shuhei Uesugi. And also naman dito ang gaganap for Kurama or the Demon Fox Kurama, is si Jun Shison. And then for the skilled swordsman, ang pinakamaliit pero pinakamabilis sa kanila, si Hei or si Vincent, ay gaganapan naman ni Kanata Hongo. And then for the love interest and a childhood friend of Eugene or Yosuke ay si Jenny natin, na ang gaganap kay Keiko Yukimura ay si Seihi Shirashi. And then syempre yung friend naman natin na sumasakay sa sagwan, okay, which is ang nagdala kay Eugene sa spirit world, nakilala natin sa Pilipinas as Charlene, ay si Butan, na ang gaganap ay si Kotone Furukawa. And then meron dito na isang character na nasa part ng Toguro team, which is si Karas. Isa siyang yokai, isang spirit na yung gumagamit ng bomba. And ang actor na gaganap sa kanya ay si Hiroya Shimizu. And then dito rin syempre yung ating lalaking may chupon sa bibig, which is si Jericho, which is siya si Koenma dito, ay gaganapan naman ni Keita Machida. Okay? So siya yung spirit world detective overseeing Yosuke's supernatural work. Okay? So siya yung titingin dito kay Yosuke, which is let's say parang guidance for Yosuke. And then meron din dito si Genkai or si Master Jeremiah, na ang gaganap sa kanya ay si Meiko Kaji. Ito yung isang malaking parang kalokohan, hindi kalokohan, but isang malaking lie sa amin noon, na akala namin si Master Jeremiah ay lalaki. At akala namin talaga lalaki. But it turns out na si Master Jeremiah or si Genkai, isa palang babae. At doon lang namin nalaman yon
doon na sa Dark Tournament. Okay? So, yeah, another ano pa sa inyo is si Dennis rin. Dennis Kurama, akala din namin babae si Dennis. Yes, kasi yung unang part is babae yung boses niya, then binigyan nila ng twist na nagpanggap na babae si Dennis para daw hindi siya makilala o ano yun. And then yun, bumalik na sa pagiging lalaki kasi even the writers and also the dub or the voice actors noon na gumanap for Dennis and even the other voice actors na kasama daw niya is hindi rin nila alam na lalaki ba si Dennis, hindi pala babae. Okay? So, ayun. So, next naman dito ay si Toguro, your elder Toguro natin, which is si Kenichi Takito. Okay? The elder Toguro. Okay? And then, next naman natin is itong si Sakyo or gaganapan siya ni Goro Inagaki. It is a mysterious figure wielding control over the underworld. And then, we also have the younger Toguro, which is gaganapan siya ni Go Ayano. Okay? So, isang dangerous adversary na kakalaban sa Team Yosuke na. At yun na nga ang mga gaganap na mga actors and actresses natin for the live action of Yu Yu Hakusho. So, the Yu Yu Hakusho stands a timeless narrative masterpiece celebrated for its intriguing storyline and unforgettable characters, making it as a phenomenal success in the world of manga with over 78 million copies circulating globally as of 2002. So, ganon katindi ang Yu Yu Hakusho or Ghost Fighter natin. Isa na itong icon dito sa Pilipinas. Alam na natin to, which is yung Reiga ni Eugene, ang Latigong Rosas ni Dennis, ang espiritual na espada ni Alfred, and yung third eye ni Vincent. Yeah. Yun yung mga iconic na alam natin. Yung Chupo ni Jericho, yung Sagwa ni Botan, at yeah, sana no, ilalabasin nila si Pooh. Yeah, yung parang bird. And then, yung training ni Master Jeremiah, yung ipopoint mo yung finger mo sa parang matalim na parang nails, okay? So, ayun, yung mga ganong klase na mga nostalgic part noon sa Ghost Fighter natin. Talagang, isa siyang nostalgic talaga na napakiramdam kapag napanood mo na yung live action and napanood mo na rin yung anime noon. Okay? So, ito yung masasabi ko sa lahat, okay? Yeah, I know it's we can really criticize this kind of style of storytelling ngayon, na yung mga anime and manga is ginagawa na siya ng live action. But still, ito yung i-remember natin, ibang-iba yung pag-storytell ng live action to the anime and also manga. The manga is the main story, yeah, we can say that. And then sa anime nga, pwedeng meron ding ibahin, di ba? Ang iba nga, may nilalagyan pa na tinatawag natin na fillers. So, we can also expect that the live action will also have a different kind of taste and road to or a path na talagang dadaanan nila. So it just really depends on how we will accept it, or yeah, kung taste mo ang ganitong klase na storytelling, then go. But if not, then stop watching it and go to other kind of media, okay? Or a kind of different kind of storytelling. So kung gusto mo yung anime, then just go to the anime. If you want to read if you just want to read the manga, just go to the manga, okay? So, ganun lang. So, ako, nakita ko yung first episode, it's okay. Talagang na-excite ako. The feel of the first episode still strikes me on that first episode also of the anime and also for the first chapter of the manga. So, ganun siya. So, sana tuloy-tuloy yung feel na to, yung feeling na to, hanggang sa matapos ko ang susunod pa na mga episodes. Yeah, at gagawa natin ng review yan for the next time natin. So, medyo napahaba natin to. Pero yeah, it's really nice to talk about anime again. Yeah, kasi ito yung kinalaghan ko talaga. So, I think I will say, itutuloy-tuloy natin tong Uncle Anime natin na storytell tayo. Or yeah, we just talk about anime stuff on this channel also, okay? So, this is one of my segment, Uncle Anime, para, yeah, ma-release ko rin yung mga alam ko about anime dito. So, if you have some comments at kung may nasabi ako na medyo out of the context or, hindi daw siguro out of the context, pero, baka may nasabi ako na medyo mali para sa inyo, just comment down there. I'm really willing for those criticism
ready ako at pag-usapan natin yan. So, just be careful lamang sa ating sasabihin sa comment section, okay? So, we know, merong mga strikes for that para sa inyo, hindi sa akin, but para sa inyo sa mga magko-comment. So, if you want to discuss it, just go to the comment section and yeah, let's talk about it, okay? So, that's it for now, guys. Thank you so much for watching and for listening, yeah? Kasi hindi nyo ko nakikita sa ngayon. So that's it for now. Thank you so much, guys. So marami pa mga anime contents natin na gagawin natin dito sa channel kasi parang nagugustuhan ko na rin tong talk about the anime for a while kasi yeah, hindi lang yung mga hobbies ko pati rin yung talent ko. And also this is also a hobby. But yeah, this is one of the let's say ito yung mga pinakaunang nagbigay sa akin ng parang door, or it opens the door to the other dimension of my imagination, is itong anime talaga. Okay, so that's it for now, guys. Thank you so much. So I hope you enjoy listening and also watching some of the video clips and some images na nakikita nyo dyan sa screen natin. So that's it. Thank you so much, guys. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, and good night. Jake De La Paz signing off, and Uncle Anime signing off. Okay, so yeah, usap tayo next time. Let's have next the review of Yu Yu Hakusho's episodes. Okay, that's it. Goodbye.